Hello! Let's go! Pagpud! Ito yun na nga mga ka-325 after namin dun sa post sa Sagada. So, pupunta na kami sa Buskalan ngayon kay Apo Wangpo. So yan, samahan niyo po kami at tignan niyo ang daan papuntang Buskalan. Mga ka-325 is very struggle talaga. Challenging siya mga ka-325. Bako-bako minsan one way at mapapansin mo ang bangin na napakalalim. Although maganda ang tanawin mga ka-325, kailangan talaga malakas yung loob mo. And then advice lang po sa mga gustong pumasyal sa Buskalan, dapat is may contact na po kayo doon. Kumbaga before pa na magbiyahe kayo or pumunta kayo, dapat meron na po kayong contact sa bawat pupuntahan nyo, para pagdating doon is meron po kayo kagad pahingaan. And habang tinitignan nyo, pinagmamasdan nyo yung mga bundok is parang ang lapit-lapit lang po ako para alam nyo, kasi ako is pina-reserve ko na po lahat yan, ang aming pupuntahan dyan, para pagdating sa aming pinaka-target na lugar is meron kang pahingaan. Importante po ang pahingaan dyan, budget camp. Lalo na kung kayo lang po ang nag-drive at walang kapalit, is makakatulog ka agad kayo at makakapagpahinga. At the same time, yung mga tourist guide po dyan, lalo dito sa Buskalan. So, meron din pong fee yan, mga ka-325. So, mas maganda is advance po tayo pag nagbabiyahe dyan bago makapunta kay Apo Wangpo sa Buskalan Village. Kami niyan, sir, no? Ito village dun sa, is kailangan munang mag-register dun sa pinaka police station nila sa baba ng bundok, para may reference din sila. Kumbaga may mga record sila kung sino yung mga pumupunta, lahat ng pumapasyal, mga ka-325, para meron silang tracking just in case of emergency. Ganun lang mga ka-325. Yun lang, basta sabi nga is pag mayroon kayong mga balak or plano, is dapat meron na po kayong reservation sa lahat ng pupuntahan yung transient, and mga kausap na po kayong mga tao, mga ka-325. Yun lamang po. At tignan nyo another struggle na naman pagkatapos dyan sa registration. Kala ko ginandahan, is talagang puro putik po. Ang papunta kay Apo Wangpo po is expect nyo na is putik, mabuhangin dahil hindi pa po nagagawa yan. Kung makikita nyo, papasok na kami sa kanilang kanto, pero ang daan dyan po is talagang buhangin siya, ka-325. At dapat matyaga ka lang na nagda-drive, at mahaba yung pasensya kasi bigayan po yan dahil one way siya. And then tignan nyo na lang po ang daanan. At least kung may balak po kayong pumunta, is expected nyo na ganyan po, hindi naman ganun ka-worse, ganyan ka-challenging ang mga daanan. Yan din, natsyempuan pa namin tag-ulan yan. Kahit motor is bigayan dyan dahil one way lang talaga. Yun lamang mga ka-325, and nilang Patayin na nga yung contact namin, si Mr. Julius. Pinunta na kami sa information, then inassist niya na kami kung saan mag-park ng sasakyan. Julius, and then pinauna ko na sila, naglakad ako. Dahil sakay ka na, maglakad ako. Balikan na lang kita. Pag nasalubong mo na lang ako, bro. Na. Okay. Patayin na nga mga ka-325.
Umpisa na naman namin yung trekking. Kahit nakakapagod dahil galing kami trekking sa Sagada dyan. At dumiretso kami sa Buskalan. So, swerte kami mga ka-325 kasi gawa na yung tulay. Dati hindi pa gawa yung tulay. Mahaba-haba daw yung lakaran dyan mga ka-325. So ngayon napabilis na kasi hindi na kami bababa ng bundok at aakyat. Ayan, no? Yun lamang mga ka-325 at samahan nyo kaming maglakad-lakad sa mahabang tulay na yan at nakakatakot at nakakalula. Yeah mga ka-325, good luck sa atin. Kahit na natutug na yung tuhod natin dyan tiniis natin mga ka-325 para sa Mga ka-325, dito naman tayo. Anong pangalan ng bridge na to, bro? Hindi ko pa alam. Yung bridge ng Buskalan papuntang kay Apo Wangwood. So naglalakad tayo ngayon. Mga ka-325. Kasama si Kuya Junior. Yeah. Sige na. Sige na. Nakakalang dalawa. Ayun. Yung papansin nyo mga ka-325. Nakakatakot talaga dito. Tingin muna dito. Oh, ayan, no? Okay. Hindi tayo kasi magdalawa. Natatakot si Commander. Ayun, mga ka-325, buhay na to. Ito yung kung mapapansin nyo mga ka-325, sobrang lalim, nakakalula. First time ko rin maglakad dyan yung kahabang tulay at sobrang lalim. So hindi ako tumitingin sa baba mga ka-325. Malakas lang talaga yung loob ng nagbibideo sa atin yung ating tourist guide na mag-video siya. Wala mong hawak-hawak, ako talagang nangangatog. At si Commander ayun, no, nauna na sa linya. Yeah. Kaya ako nasa hulihan at dahan-dahan na ako mga ka-325. Ayun, sobrang lalim. At si Commander ayun, no, andun na sa dulo. Siguro nauna siya ng more than sa akin 2 minutes. Yeah. Ako dahan-dahan lang talaga, mag-step ako dyan. Tapos mahangin pa mga ka-325. Kumbaga gumigewang-gewang yung tulay, kaya lalo akong kinabahan dyan. Kaya sabi ko kay Boss Julius, yung aming tourist guide, is dahan-dahan lang tayo bro, makakarating din tayo sa paroroonan. Yeah. So kung pupunta kayo ng Buskalan mga ka-325, expect nyo na itong tulay na to, dahil mas maganda yan kung mas maaga, hindi mainit mga ka-325. And then dapat is malakas yung loob mo. Kung may fear of height ka mga ka-325, mga 1 oras ka bago makarating. Ako dahan-dahan lang talaga ako dyan mga ka-325. Pinipil ko yung moment. Yeah. So ayun, malapit na kami ni Kuya at talagang sinadsad niya ako sa pagbigay. Ayan, masakit na yung paa ko dyan dahil galing kaming trekking. At ayun, after a few minutes mga ka-325, success! Nakarating na kami sa dulo. Yeah. Si Commander nauna na dyan. Alright. Yeah, 3 to 5 years sign. That's rock. Kaya parang pamo. Bumating sila ng butik sa panso. Ayan, stop over muna. Kalahati pa lang kami. Daming tao. Ang taas.
Yeah. Parang ito yung ganito yung ilahan natin. At yun, meron din registration dyan mga ka-325. Kailangan mong pumila. Dahil meron kaming contact siya na ang nag-assist sa amin. Yeah. Pahinga ka muna, madam. Mamaya. Mamamasyal muna tayo. Si Bro Julius yung ating tour guide. Day muna kami. Choice. Oasis ka. Ito, may ano dito, may danan. Bababa muna yung barangay. Yan. Barangay Tagay. Alright. Yeah. Papapicture kami dun sa ano, sa may I Love Buskalan. Here we go. Lakad-lakad lang. Kabundukan din dito pero marami ng ano dito tao. Magaganda na ano, mga bahay, puro konkreto. Ganda ka ba? Main court. May sound system pa. Oh, banda. Oh, piyesta yata dito. Piyesta, no? Boss Julius. Sikat ka pala dito, anak ko eh. Sikat pala si Boss Julius dito. Ganas. Kita boleh cari wisi dia apa mana dah. Bisa sih jalan. Ganda ko to. Dito ba? Diyan da? Diyan bro. Tara. Dito tayo. Ayun. May dadaan. May shortcut dito. Nakaka 325. Ayun no. Ayun. Taas. Puro bundok. Oh, doon. Pinaka mababa. Pero mataas na yan. So, ayun. Ito na kami sa I Love Buskalan. Yeah. Ayan. Nagyaan din po nila sa... Oo nga. At dahil ang daming nagpapatato kaya pong Wangwood, at gusto ko siya yung unang-unang magtattoo sa akin. Sobrang daming tao mga ka-325. So binabuti kong hindi na magpatattoo at nagpa-picture na lang. At importante naman yun, nakapunta kami dito at nakita ko siya. Puro Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Dagdag. Sabaw. Siya at saka sabaw. Yan o. Sabaw to, siya. Sabaw ito, sabaw to. Ito yun mga ka-325, andito na kami sa Buskalan. Kaso hindi na ako nagpatato kay Apo Wangwood dahil sobrang crowded. Advice ko lang is kumbaga, bigyan ko kayo ng idea. Pag pumunta kayo dito, yung mga regular days lang, mga Monday, Tuesday or Wednesday, ganun.
Then dapat walang okasyon at walang long weekend na bakasyon. Kasi pag ganyan pala is super dami. So, mas magandang pumunta ka rito, ma-entertain ka ng maayos at tatapos ka ng maaga is yung normal na araw. Basta walang okasyon, ganun lang. Matutulog na kami mga ka-325. See you pagod tomorrow. Parang Julius, may nag-inom ng Tanday Ice. Tingnan natin sa kanya. Parang juice lang. Parang nag-memorianda lang kami dito sa Buskalan. Ito yung tour guide natin. Yay! Alright.